sa Joyride dahil nga po malaking tulong po itong donasyon na ito. At asahan po ninyo na ito po ay gagamitin natin sa tama at marami pong makikinabang na kababayan natin dito sa motorsiklo na ito po. So again, maraming salamat. May mga ilang announcement lamang po tayo regarding some policies sa traffic natin. Una-una po, starting November 13, Monday next week, ay i-impose na po natin yung higher penalty sa pagpasok sa bus lane. So, inaapisuhan ko po yung ating mga kababayan na huwag na po tayong gumamit kung hindi tayo autorisado sa bus lane. Ang penalty po, 5,000 sa first offense. Second offense, 10,000, suspension of 1 month ng license at seminar. Third offense po ay 20,000 at 1 year suspension ng lisensya. At sa fourth offense po ay 30,000 at revocation na po ng lisensya. So, marami rin po akong nakikita at report sa amin na may mga tumatakbo or hindi tumitigil pag pinapara. Asahan po ninyo na iyan po ay aming i-report sa LTO at yung penalty po ay i-attach natin doon sa may-ari ng motorsiklo. So, hindi pa rin po kayo makakalusok just in case. Ito naman po ay ginagawa natin para sa kanilang safety. At second po, yung sa clearing operations natin, kami po ay magbubuo ng strike force na kinabibilangan, aayos na kami ng 50 motorcycle units na mag-ooperate. Kasi po sa ngayon, 2 lang ang clearing operations group ng MMDA na isa hanggang 2 lugar lamang na pupuntahan a day. Ito pong ating strike force ay kabubuhin ng 50 nakamotor na enforcers. Hahatiin po natin yan sa 10 grupo, tigli 5 bawat isang grupo na may angkas na kapwa enforcer. Ang team leader po will have a body cam. Tapos po yung mga enforcers, yung 10 enforcers na yan will each have a handheld ticketing device. So, mabilis po yung pagtitiket niya. Ang ating pong plano ay kada isang grupo, mga 10 lugar ang kanilang pupuntahan. So, kung mabubuo po natin itong 50 na motorsiklo na ito, bali 100 po ang nagtitiket kung 10 po na lugar ang bawat grupo na papuntahan. 1,000 po na naka-illegally parked na vehicles ang matitikitan po niyan. Kasi po, nakikita namin, dahil hindi nga po natin nababalikan frequently ang bawat lugar, mga 2, 3, minsan 6 na buwan pa bago natin mabalikan. Parang nagre-risk na rin sila magpa-park sila everyday, knowing na hindi naman po natin kayang balikan on a regular basis. With this strike force po na aming binuo, madali po namin mapapalikan yung mga lugar na iikutan. At i-encourage po namin, once na magbuo po itong grupo na to, i-encourage po natin yung mga kababayan natin na i-report sa amin kung saan yung maraming illegally park para po ma-schedule namin at ma-warn muna namin. Then, pag hindi po sila sumunod, ay asahan po ninyo na isasama po namin sa pila. So, again, yung pong ating strike force will have a body camera and handheld ticketing device ang kanilang gagamitin sa pagtitiket para po mas mabilis at maiwasan na po yung mga pagtatalo. So, ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan, lalo-lalo na ito palapit na yung Kapaskuhan. Paskip po ng paskip ang ating mga karsada, overcapacity na po ang mga sasakyan sa ating lansangan. At kailangan po talagang bigyan natin ng espasyo na madaanan lahat ng karsada, lalo-lalo na yung mga mabuhay lanes at alternative routes po natin. Baka po may magsabi na
may TRO ang no contact apprehension, hindi po ito makakasama dahil may physical apprehension ito. Dahil may enforcers po sa ground ng mga Bicol. So, yun po. We'll entertain po siguro for questions. Sure. Yes. Morning, Chris.